Naranasan mo na bang pagtaksilan o siraan ng mga taong pinagkakatiwalaan mo? Ganyan ang naranasan ni Jose sa aklat ng Genesis, chapter 37, verse 3 to 28. Dahil sa inggit, inihulog siya ng sarili niyang mga kapatid sa balon at ipinagbili bilang alipin. Pero hindi natulog ang Diyos. Ginamit niya ang pinagdaanan ni Jose para iligtas ang pamilya nila sa taggutom. Kaya inaawit natin sa Salmo, chapter 104, gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang sakit kahapon, pwedeng maging blessing na ngayon. Ito rin ang mensahe ni Jesus sa Ebanghelyo. Ayon kay San Mateo, chapter 21, verse 33 to 46. Sa kanyang talinghaga, ang mga aliping pinadala sa ubasan ay binugbog at pinatay ng mga masasamang kasama. At nang ipadala ng may-ari ang sarili niyang anak, pinatay rin nila ito. Ipinapakita rito kung paano itinakwil at ipinako sa krus si Jesus ng mismong mga taong dumakip sa kanya. Pero heto ang matinding plot twist ng langit. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kapatid, kung nire-reject ka man ng mundo na ngayon, huwag kang mawala ng pag-asa. Madalas, kung sino pa ang itinakwil at inapi, siya pa ang ginagawang matibay na pundasyon ng Diyos para mag-bless ng iba. Tandaan mo, nakikita ng Diyos ang lahat ng tahimik mong pagtitiis. May sakit ba sa puso mo o taong kailangan mong mapatawad ngayon para makapag-move on ka na? I-share mo sa comments ang iyong prayer request at sabay-sabay nating hilingin ang paghilom mula sa Panginoon.